Kumusta po sa inyo? Ako si Elena. Ngayong taon ako ay 75 anyos na at akala ko'y napagdaanan ko na ang lahat ng pait na maiaalay ng buhay. Pero mali pala ako. Kamakailan, natanggap ko ang imbitasyon sa kaarawan ng anak kong si Eduardo. Inanyayahan ako sa isang mainit na handaan ng pamilya. Ang imbitasyon ay nakaprint sa kremang papel. Yung klaseng papel na lagi gustong-gusto ng manugang kong si Maricel para sa lahat ng gamit. Dapat sana'y nagduda na ako. Si Maricel, hindi pa siya nakapag-ayos ng kahit ano na talagang para sa pamilya. Buong hapon akong naghanda, pinili ang pinakamagandang damit na natira pa mula noong nawala ang asawa kong si Roberto, 3 taon na ang nakalipas. Yung navy blue na damit na may maliliit na butones na perlas na lagi niyang kinagigiliwan. Nagpagupit pa ako sa parlor sa sentro ng lungsod para ayusin ang aking uban. Medyo maraming gastos yun sa aking limitadong budget, pero kaarawan na yon ng anak kong 38 anyos na. May mga okasyon na sulit ang pagsisikap. Ang restaurant na pinili ni Maricel ay puno ng karilagan. Kristal na chandelier, puting tablecloth, at mga waiter na parang sumasayaw ang galaw. Siguradong mas mahal ang isang pagkain doon kaysa sa budget naming pangkain buong buwan. Mahigpit kong hinawakan ang maliit kong bag habang hinahatid ako ng receptionist sa mesa nila. Tumayo si Eduardo para batiin ako at sa isang saglit nakita ko ulit ang batang tumatakbo papunta sa yakap ko pagkatapos ng klase. Maligayang kaarawan, anak ko, sabi ko, yumakap sa kanya. Mas matigas siya kaysa sa naaalala ko, mas malamig. Magaling na talagang naturuan siya ni Maricel. Salamat ma sa pagpunta, sabi niya. Mukhang totoo ang ngiti, pero may distansya sa mata. Si Maricel nakaupo sa tabi niya, mataas ang buhok na kulay ginto, nakasuot ng damit na siguro mas mahal pa sa upa namin monthly. Ngumiti siya ng pilit, hindi umabot sa mata. Elena, ang ganda mo naman, ang ayos mo talaga. Ang salitang ayos na yon ay parang sampal na lumutang sa hangin. Hindi maganda, hindi elegante, kundi ayos. Para bang ako'y isang kaso ng kawanggawa na pinapayagan niyang umupo sa mesa nila. Nagsimula ng maayos ang gabi. Kwento ni Eduardo tungkol sa promotion niya sa law firm. Binanggit ni Maricel ang kanilang upcoming vacation sa Boracay. At nakinig ako, tumatango sa tamang oras, sumasali sa usapan kung kaya. Pero parang bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay nakakatawa para kay Maricel. At nakakasakit yon sa puso ko. Nang dalhin ng waiter ang wine list, nagpakitang gilas si Maricel sa pag-order ng pinakamahal. Yung Don Perignon na yan, sabi niya, saka tumingin sa akin ng kunwaring may pakialam. Pero siguro mas mabuti kung mag-order na lang tayo ng mas abot kaya. Alam ko naman na medyo mahirap ngayon kay Ma mula nang lumipat sa maliit na apartment. Mainit ang pisngi ko. Totoo, nakatira ako sa maliit na apartment for rent. Matapos mawala si Roberto, masyadong malaki at puno ng alaala ang dating bahay, pero ang paraan niya ng pagsasalita ay parang ako'y nakatira sa kahirapan. Ang ganda ng wine, sabi ko, sinusubukang matatag ang boses kahit na sumusulpot ang hiya sa lalamunan. Patuloy ang usapan sa hapunan, pero napansin kong lagi ibinabalik ni Maricel ang topic sa pera, tagumpay, at kung gaano kasagana ang buhay nila. Nang banggitin ko na nagvo-volunteer ako sa community center, tumawa siya ng todo. Totoong tumawa. Ay, Elena, ang sweet naman. Naglalaro ng bingo kasama ang mga matatandang mag-isa. Siguradong makabuluhan yan para kay Ma. Walang sinabi si Eduardo. Naghiwa lang siya ng steak at iniiwasan ang tingin ko. Dumating ang turning point nang tumayo si Maricel para mag-CR. Akala ko'y makakausap ko ulit ang anak ko ng totoo tulad ng dati bago siya dumating sa buhay niya. Pero nang hawakan ko ang kamay niya, inalis niya ito. Ma, tungkol sa tirahan mo, simula niya, nag-aalangan ng boses. Anong plano mo roon? Nag-usap na kami ni Maricel. Nag-aalala kami sa'yo kapag nag-iisa ka sa lugar na yon. Siguro oras na para isipin mo ang ibang options. Ibang options? Parang nagyelo ang dugo ko. Anong options? Bago pa siya makasagot, bumalik na si Maricel na may ngiting nasisiyahang. Ay, buti naman. Nag-uusap kayo tungkol sa future ni Elena. Sabi ko nga kay Eduardo, nag-aalala kami kay Ma.
Lumapit siya, matamis ang boses na kunwari. Mahal, hindi na bata si Ma, nag-iisa siya. Sapat lang ang kinikita niya para sa pang-araw-araw. Hindi yan sustainable. May magagandang retirement home na abot kaya naman. Nahilo ako. Retirement home. Gusto nila akong itaboy. Kaya ko pa ring alagaan ang sarili ko. Sabi ko, halos bulong na lang. Tumawa ng matalim si Maricel, parang kutsilyo. Ay nako dear, syempre ganun ang iniisip mo. Pero kailangan nating maging realistic. Maliit na apartment lang ang tinitirhan mo. Siguro dilata lang ang hapunan mo. Nagvo-volunteer ka lang para may pupuntahan sa araw. Kawawa naman, humigop siya ng wine bago ihagis ang pinakamatinding sagwan. Sa totoo lang, mamamatay ka lang na mahirap at mag-isa. Hindi ba mas mabuti na mapanatili mo ang dignidad mo sa huling taon mo? Parang suntok ang mga salitang, yon. Mamamatay na mahirap at mag-isa. Ang tapang ng kalupitan na yon. Ang ngiti niya habang sinasabi yon. Parang pinag-uusapan lang ang panahon. Tumingin ako kay Eduardo. Naghihintay na ipagtanggol niya ako. Sabihin sa asawa niya na sumobra na ito. Walang sinabi siya. Nakatingin lang sa plato, panga nakakuyom, pero bibig tahimik. Patuloy na nagsalita si Maricel na parang tinatamasa ang katahimikan ko. Iniisip lang namin ang makakabuti sa'yo. Si Eduardo, napakahirap magtrabaho at malapit na kaming magka-baby. Hindi na namin kaya pang alagaan ka. Para bang ako'y pabigat na matagal na nilang pinagbigyan, imbes na ang babaeng nag-iisa nagpalaki kay Eduardo matapos siyang iwan ng tatay niya. Ang nag-double shift para mapag-aral siya. Ang nagdiwang sa bawat tagumpay at nag-alo sa bawat kabiguan niya. Dahan-dahang tumayo ako, nanginginig ang mga paa. Pasensya na, ako. Bulong ko. Kinuha ko ang bag. San ka pupunta, Ma? Tawag ni Maricel, pero hindi ako sumagot. Nilakad ko ang marangyang restaurant na yon ng hindi matatag ang hakbang. Dumaan sa mga mesa ng mga pamilyang mukhang nagmamahalan. Sa mga magkasintahan na magkahawak kamay sa ilalim ng kandila. Ngumiti ang receptionist nang dumaan ako. Siguro akala niya pupunta ako sa CR, pero diretso ako palabas sa malamig na hangin ng gabi at nagpatuloy sa paglalakad hanggang makarating sa kotse ko. Nanginginig ang kamay ko habang naghahanap ng susi. Sa likod ko, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng restaurant. Mga yabag sa sidewalk. Ma, hintay! Tawag ni Eduardo. Lumiko ako, may kislap ng pag-asa sa dibdib. Siguro pumunta siya para humingi ng tawad, sabihing sumobra si Maricel. Hindi pwede basta-basta ka nalang umalis ng ganon. Masama ang loob ni Maricel sa sinabi niya. Tiningnan ko ang anak ko, ang lalaking pinalaki ko, naghahanap ng bakas ng batang dating naninindigan laban sa mga bully para sa akin sa school. Totoo bang masama ang loob niya? Siyempre, sinusubukan lang niyang tumulong. Pareho kaming ganon. Eto na. Kahit ngayon, kampi pa rin siya sa kanya, ipinagtatanggol ang kalupitan nito. At sa sandaling yon, naintindihan ko ng masakit na nawala na sa akin ang anak ko. Panalo na talaga si Maricel. Sabihin mo sa kanya na huwag na siyang mag-alala sa akin. Sabi ko ng mahina habang sumasakay sa kotse. Kaya ko to. Habang nagmamaneho ako palayo, nakita ko sila sa rearview mirror. Nakatayo sina Eduardo at Maricel sa sidewalk, siguro pinag-uusapan kung gaano ako kadramatic, kung gaano kairasyonal ang ginawa ko. Nang gabing yon, mag-isa sa maliit kong apartment, naupo ako sa lumang upuan ni Roberto at umiyak hanggang maubos ang luha. Pero sa gitna ng sakit at hiya, may tumubo na iba. Isang bagay na mas matigas, mas matatag. Akala nila, kilala na nila ako. Akala nila isa akong matandang kawawa, mahirap, umaasa sa kanilang awa. Mali sila. Kinabukasan pagkatapos ng kaarawan ni Eduardo, gumising ako na may linaw na matagal ko nang nawala. Wala nang luha, sa halip ay may mas mapanganib. Pagdedesisyon. Nagtimpla ako ng kape tulad ng ginagawa ni Roberto, itim at matapang, at naupo sa maliit na hapagkainan na may tambak na papeles na matagal ko nang hindi hinahawakan. Bank statements, investment portfolio, titulo ng lupa, mga dokumentong nagsasabi ng ibang kwento kaysa sa iniisip ni Maricel. Karamihan ay magugulat na ang matandang nakatira sa maliit na apartment, sapat lang ang pang-araw-araw, ay may halaga na higit T3 milyon.
Mga P3 milyon piso. Si Roberto ay henyo sa pera, hindi lang mula sa sweldo bilang engineer, kundi sa matalino niyang investments na lumago ng tahimik sa 30 taon naming pagsasama. Mga shares sa Apple mula 80s, real estate sa mga lugar na sinasabing hindi uunlad, isang diversified portfolio na nakaligtas sa lahat ng market crash at lalong lumakas. Nang siya'y pumanaw, iniwan niya sa akin lahat. Alagaan mo ang sarili mo, Elena, sulat niya sa sulat. Karapat-dapat ka sa higit pa sa iniisip mo, pero pinili kong mamuhay ng simple. Pagkatapos pakasalan ni Eduardo si Maricel, nakita kong ginawa niya ang anak ko, ang matamis at maalalahanin kong anak na halos hindi ko nakilala. Isang taong pinahahalagahan ang itsura kaysa sa totoo, ang binibigay ng iba kaysa sa tao mismo. Kaya sinubukan ko sila, lumipat ako sa mas maliit na lugar. Nagmaneho ng lumang kotse, nagbihis ng simple. Gusto kong makita kung anong klaseng tao sila kapag akala nila wala na akong maiaalay. Umaasa akong mali ako. Nagdasal na yayain ako ni Eduardo para lang magkasama kami, na magpapakita si Maricel ng tunay na kabaitan, na mamahalin nila ako dahil sa akin, hindi sa maibibigay ko. Kagabi, sinagot nila ang tanong na yun ang may kalupitan. Inilatag ko ang mga papeles sa mesa na parang general na nagpaplano ng digmaan. Ang pinakamalaking investment account ay may balance na magpapatawa sa budget ni Maricel para sa designer dress. May certificates of deposit, bonds, at 3 rental property na pinamamahalaan ng kumpanya. Hindi alam ni Eduardo ang income na yun dahil hindi ko kailanman ginamit. Tumunog ang cellphone ko, binrik ang iniisip ko. Pangalan ni Eduardo sa screen. Inignore ko sa voicemail. Tumunog ulit. Sa wakas, sinagot ko, "Hello, Eduardo?" "Ma, salamat sa Diyos. Buong umaga na akong tumatawag. Tungkol sa kagabi? Tungkol sa ano?" Masama ang loob ni Maricel sa sinabi niya. Wala siyang ganong intensyon. Halos matawa ako ng malakas. Anong intensyon niya? Nag-aalala lang siya sa future mo. Pareho kaming nag-aalala. Siguro hindi namin naisabi ng maayos, pero mahal ka namin. Mahal ka namin. Walang laman ang mga salitang yon mula sa kanya ngayon. Naiintindihan ko na. Kaya ba't mapapatawad ko siya? Siguro pupunta kayo sa dinner sa weekend? Gusto ni Maricel mag-sorry ng maayos. Naisip ko si Maricel na nag-eensayo ng sorry sa salamin, pinapakinis ang pekeng pagsisisi. Pag-iisipan ko. Pagkatapos isara ang tawag, naupo ako sa katahimikan ng apartment at naisip ang babaeng dati akong. Bago nawala si Roberto, ako'y matapang, sociable, kasali sa community boards at charity. Nag-aayos ako ng dinner parties at naglalakbay kasama ang mga kaibigan. Pero ang sakit ay nagpaliit sa akin, nagpaurong sa akin. Ang kalupitan ni Maricel kagabi ay nagising ang nakalimutan ko. Ang lakas na nagpalaki kay Eduardo, nang mag-isa nang iwan siya ng tatay. Ang determinasyon na nagpagawa ng karera ng panahon na inaasahan ng mga babae sa henerasyon ko na manatili sa bahay. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ng lawyer ko, si Atay Catherine Reyes. Magkasama kaming nagtrabaho nang mamatay si Roberto at siya ang humahawak ng lahat ng financial matters ko mula noon. "Elena, nakakatuwa ang tawag mo. Kumusta ka?" "Medyo komplikado," sabi ko. "Kailangan kong gumawa ng ilang pagbabago sa last will ko." "Siyempre, anong klaseng pagbabago?" Humugot ako ng malalim na hininga na isip ang katahimikan ni Eduardo kagabi. Ang kawalan niya ng tapang na ipagtanggol ako laban sa kalupitan ng asawa. Gusto kong tanggalin ang anak ko sa listahan ng mga tagapagmana. Maikli pero makahulugan ang katahimikan ni Catherine. Malakas na desisyon yan. Pwede bang tanungin kung bakit? Sabihin na lang natin na natuklasan ko ang ilang bagay tungkol sa karakter niya na ikinabahala ko. Sige, sino ang ipapalit mo? Naisip ko, yon buong umaga. May isang organisasyon na matagal na naming sinusuportahan ni Roberto. Ang Silver Circle Foundation na nagbibigay ng companionship at suporta sa mga matatandang iniwan ng pamilya. Mga taong katulad ng maaari kong maging. "Gusto kong mapunta sa Silver Circle Foundation ang lahat ng ari-arian ko," sabi ko. "Bawat sentimos. Napakagandang kalooban. Elena, sigurado ka ba talaga? Hindi na mababago yan, pero malaking desisyon."
Naisip ko ang tawa ni Maricel, ang paghamak niya sa buhay ko na parang walang halaga. Sigurado ako. Isusumiti ko ang draft. Kailan mo gustong pumirma? Ngayong araw, kung pwede. Pagkatapos isara ang tawag, pumunta ako sa kwarto at binuksan ang aparador na matagal ko nang iniwasan. Sa likod ng mga pang-araw-araw na damit ay ang wardrobe ng dating ako. Mga designer suits mula sa trabaho, eleganting gowns mula sa charity balls, alahas na regalo ni Roberto sa anniversaries at birthdays. Kinuha ko ang itim na Chanel suit na binili ko noon at sinubukan sa salamin. Sakto pa rin. Itinago mo ang liwanag mo sa ilalim ng buslo, tulad ng sabi ni Lola, sabi ko sa sarili. At para saan? Para protektahan ang damdamin ng mga taong malinaw na walang pakialam sa damdamin ko. Tapos na yon. Buong hapon akong nanatili sa opisina ni Catherine para pirmahan ang mga papeles na sisiguradong mapupunta ang pera ko sa mga tunay na nagpapahalaga. Sa daan pa uwi, dumaan ako sa parlor kung saan nagpagupit ako kahapon. Kamusta, Ma'am Elena? Bumalik ka agad? Bungad ni Jenna, ang hairdresser, nang makita ako. Gusto ko ng pagbabago. Gusto kong mas bata ang dating ng buhok ko. 2 oras pagkatapos, lumabas ako sa parlor na may stylish bob cut na pilak na buhok, mukhang mas bata ng 10 taon. Mas magaan ang pakiramdam, mas katulad ng dating ako. Ang lungkot at pag-iisa ang nagkumbinsi sa akin na magkubli. Nang gabing yon, naupo ako sa sala na may baso ng wine. Hindi yung murang binibili ko, kundi isa mula sa koleksyon na sinimulan namin ni Roberto. Itinaas ko ang baso para sa memorya niya. Tama ka, mahal ko, sabi ko sa larawan niya sa mantel. Karapat-dapat ako sa higit pa. Vibrate ang cellphone ko sa text mula kay Eduardo. Ma, talagang gusto ni Maricel ayusin ang lahat. Pwede bang dinner sa linggo? Magluluto siya ng beef stew na paborito mo. Tiningnan ko ng matagal ang text bago sumagot. Pupunta ako, pero hindi bilang ang pasasalamat na mahina na inaasahan nila. Pupunta ako bilang ang tunay na Elena, may kakayahan, may pagpipilian at wala nang itatago pa. Gusto nilang laruin ang buhay ko. Sige, pero malapit na nilang matuklasan na mali ang napili nilang kalaban. Habang naghahanda akong matulog ng gabing yon, nasalubong ko ang refleksyon ko sa salamin ng banyo. Ang babaeng nakatingin pabalik ay yung hindi ko nakita sa maraming taon. Matapang, determinado, handa sa anumang darating. Bukas, magsisimula ako sa paghahanap ng bagong bahay, isang bahay na bagay sa tunay na ako, hindi ang takip na pinanatili ko para sa mga hindi karapat-dapat. Akala ni Maricel na mamamatay akong mahirap at mag-isa. Wala siyang kaalam-alam sa lakas ng isang babaeng tuluyang tumigil ng mag-alala sa opinyon ng iba. Transition sa paghahanap ng bahay. Nagsimula ang paghahanap ng bahay noong Lunes ng umaga. Ginugol ko ang weekend sa pagtingin ng properties online, pero walang naghanda sa akin sa realidad ng kaya ng pera ko. Ma'am Elena, sa tingin ko ay magugustuhan mo to, sabi ni Linda. Ang real estate broker ko, habang nagmamaneho kami, patungo sa 3 bahay sa araw na yon. Tama siya. Colonial-style mansion sa malawak na 2 ektaryang lupa na may daang taong lumang puno ng oak at maayos na hardin. 6 na kwarto, 4 na banyo, library na may built-in shelves mula sahig hanggang kisame at pangarap na kusina. Presyo, 15.5 milyon. Kayamanan para sa karamihan pero nasa abot kamay ko. Ang ganda talaga. Bulong ko, hinahaplos ang marmol na counter sa kusina. Sa malaking bintana, makikita ang hardin na siguradong magiging maganda sa tagsibol at sa malayo ay maliit na lawa na may wooden bridge. Ang dating owners ay matandang mag-asawa na maingat na nag-alaga nito, paliwanag ni Linda. Lumipat sila sa Palawan kamakailan. Lahat ng major systems ay na-upgrade na. At yung library, alam kong mahilig ka sa pagbabasa. Tumango ako, naiisip na ang sarili ko roon sa leather armchairs at fireplace, napapaligiran ng mga libro imbes na katahimikan ng maliit kong apartment. To ang gusto ni Roberto para sa akin. To ang buhay na karapat-dapat sa akin. Bibilin ko, sabi ko. Nagulat si Linda. Hindi mo ba gustong tingnan ng upstairs o mag-negotiate ng presyo? Pwede pa namang tawad. Full price, putol ko. Cash. Gaano katagal bago matapos?
Halos katawa-tawa ang gulat niya. Sa cash offer, siguro 2 linggo lang. Sigurado ka? Lubos. Sa Miyerkules, naproseso na ang papeles. Biyernes, pinirmahan ko ang final documents at binigay ang susi ng bagong bahay ko. Hindi pa ako nakaramdam ng ganitong lakas sa buhay ko. Simple lang ang paglipat. Nag-hire ako ng professionals para asikasuhin lahat habang nagbabantay ako mula sa bagong library ko na may ilang bagong bili online. Itinira ko lang ang mahahalaga. Mga larawan ni Roberto, mga libro ko at ilang sentimental furniture. Ang iba, idinonate o ibinenta. Hinintay ko hanggang tuluyang maayos bago tawagan si Eduardo. 3 linggo na mula sa kaarawan at hindi kami nag-usap mula nang pumayag ako sa dinner sa linggo. Na yun, isang imbitasyon na wala akong balak tuparin. Ma, san ka ba? Naghihintay kami sa dinner tapos bigla kang nawala. Nag-aalala si Maricel. Naupo ako sa bagong leather armchair ko, tanaw ang hardin kung saan nagtatanim ang mga manggagawa ng spring flowers. Naglipat ako ng bahay. Lipat? Anong ibig mong sabihin? San? Nakabili ako ng bahay, Eduardo. Tunay na bahay. Matagal ang katahimikan sa kabilang linya na akala ko na wala na ang tawag. Sa wakas, nagsalita siya, tense at nalilito. Nakabili ka ng bahay? Paano? Ibig kong sabihin, anong klaseng bahay? Magandang colonial house sa Willow Creek Road. 6 na kwarto, magandang hardin. Masaya ako rito. Willow Creek, medyo nawala ang boses niya. Ma, ang mga bahay doon ay mas mahal kaysa sa akala mo. Mas mahal kaysa sa kaya kong bilhin siguro. Mahabang katahimikan ulit. Hindi ko maintindihan, saan ka kumuha ng pera? Pwede kong ipaliwanag noon. Pwede kong sabihin ang investments, ang maingat na plano ni Roberto, ang life insurance at rental properties. Sa halip, sinabi ko lang, matalino si tatay mo pagdating sa pera. Pero sabi mo, ibig kong sabihin, nahihirapan ka, maliit na apartment, mahigpit ang budget. Pumili akong mamuhay ng simple, Eduardo. May pagkakaiba yon. Narinig ko ang bulong sa background. Tanong ni Maricel kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, mas formal ang boses ni Eduardo, mas malayo. Ganun ba? Ang galing naman ma, talaga? Dapat kami pumunta para tingnan. Sa weekend, Sabado ng hapon. Sige po. Pagkatapos isara ang tawag, naglakad-lakad ako sa bagong magandang bahay ko. Naiisip ang usapan na siguradong nagaganap kina Eduardo at Maricel. Kilala ko ang relasyon nila para mahulaan ng eksakto kung paano ito magiging. Dumating ang Sabado na may perpektong autumn weather. Ginugol ko ang umaga sa pag-aayos ng sariwang bulaklak sa hall at paghahanda ng kape at pastries. Kahit na alam kong hindi na ito basta-basta na bisita. Dumating ang BMW ni Eduardo sa driveway ng 2:01 p.m. Mula sa bintana, nakita kong nanatili sila sa kotse ng ilang minuto. Masigla ang usapan ni Maricel habang mahigpit na hawak ni Eduardo ang manibela. Sa wakas, lumabas sila. Nakaporma si Maricel para magpa-impress sa cream designer suit na kilala kong ginagamit niya para sa mga mayayamang kapitbahay. May ngiti siyang para sa mga taong inuukol niya ng importansya. Malapad, kalkulado, walang pinapalampas na detalye ang mata. Binuksan ko ang pinto bago pa nila mapindot ang doorbell. Eduardo, Maricel, maligayang pagdating. Ma! Yumakap sa akin si Eduardo pero naramdaman ko ang tensyon sa balikat niya. Wow! Hindi ka panipaniwala. Dumaan si Maricel sa kanya. Nag-scan na ang mata sa lahat mula sa entrance. Elena, talagang sorpresa. Napakalaki ng bahay na to. Salamat. Gusto niyo bang mag-tour? Ang sumunod ay 30 minutong halos hindi na nakatago na pag-evaluate. Tiningala ni Maricel ang bawat kwarto na parang profesional na appraiser, hindi bisita ng pamilya. Tinitingnan niya ang size, finish quality, view mula sa bawat bintana. Tahimik na sumusunod si Eduardo, lalong nalilito ang mukha sa bawat kwarto. Nang makarating kami sa master bedroom, maluwang na kwarto na may seating area at sliding glass door patungong private balcony, tuluyang nawala ang pakitang tao ni Maricel. Ang laki ng kwartong to, sabi niya, hinahaplos ang silk curtains. Ganon?
Malaki ba para sa isa lang? Gusto ko ang space, sagot ko ng kalmado. Ay, syempre. Pero sa totoo lang, tumingin siya sa akin ng matalim ng ngiti. Sa edad mo na, safe ba talaga na mag-ikot-ikot sa ganitong laking bahay? Ilang hagdan, maintenance, pag-iisa? Nagagalaw-galaw ng hindi komportable si Eduardo. Maricel, realistic lang naman. Mahal, halos 70 na ang nanay mo. Paano kung madulas? Paano kung may mangyari? Sino ang makakaalam? Dinala ko sila pabalik sa sala kung saan inihanda ko ang kape at pastries sa antique table na minana ko kay Lola. Nang maupo kami, patuloy ang atake ni Maricel, kunwaring nag-aalala. Tax pa lang nito siguro napakalaki, komento niya. Pumipili ng scone, tap as heating, insurance, landscaping. Parang malaking burden para sa fixed income. Kaya ko pa rin, sabi ko. Nagbubuhos ng kape mula sa silver coffee set na wedding gift mula sa magulang ni Roberto. Nagpalitan ng tingin sina Maricel at Eduardo bago siya magpatuloy. Ang galing, syempre. Pero iniisip namin, di ba mahal ang future natin? Gusto na naming magsimula ng pamilya at sa bagong posisyon ni Eduardo sa firm, medyo masikip na ang current place namin. Humigop ako ng kape at naghintay. Ang ibig sabihin ni Maricel, sabad ni Eduardo, sinusubukang kalmado, ay perpektong tong bahay para sa lumalaking pamilya. Lahat ng extra bedrooms, malawak na garden para sa mga bata. Ideal talaga. At hindi ka na mag-iisa, hindi ka na magiging mag-isa. Sang-ayon ni Maricel, nagniningning ang mata sa excitement. Pwede kaming mag-alaga sa'yo, tumulong sa maintenance at gastos. Ang kapangahasan nila ay nakahingal sa akin. Talagang sinasabi nilang binili ko ang bahay na to para sa kanila, na lahat ng plano ko, taon ng financial discipline, independence ko, lahat ay para sa kapakanan nila. Higit pa rito, sabi ni Maricel, lalong masigla, mas maganda to para sa mga bata. Tong subdivision, tong schools, eksakto yung gusto namin para sa pamilya namin. Pamilya. Lumapit si Eduardo at sa isang saglit, nakita ko ang batang pinalaki ko. Anong sa tingin mo, Ma? Magiging maganda kung magkakasama ang pamilya? Marinig ang tawa ng mga bata sa mga kwartong to? Nakaupo sila roon, pareho, naghihintay ng sagot ko. Lubos na sigurado na siyempre, makikita ko ang karunungan sa suggestion nila, na magiging pasalamat ako sa generous offer nila na iligtas ako mula sa burden ng magandang bahay ko. Maingat kong inilapag ang tasa ng kape at tiningnan sila isa-isa. Kawili-wili ang suggestion, sabi ko sa wakas. Lalong lumapad ang ngiti ni Maricel. Alam kong maiintindihan mo. Makatwiran talaga. Pwede nating ayusin ang details. Siguro ikaw ang magtitake ng master bedroom at kami ang gagamit ng iba. Magugustuhan ng mga bata na andito lang si Lola. Si Maricel, nag-sketch na ng nursery ideas, dagdag ni Eduardo. Yung sunny room sa second floor ay magiging maganda. Tumango ako ng malalim. Marami kayong naisip tungkol dito? Pinakamabuti to para sa lahat, sabi ni Maricel. Puno ng pekeng tamis ang boses. Ganun ang ginagawa ng pamilya. Nag-aalagaan tayo. Ang salitang yun na ginamit nila sa maraming taon para manipulahin ako, para tanggapin ko ang mas kaunti, mag-expect ng mas mababa, masiyahan sa mumo ng pagmamahal habang ibinibigay ko ang lahat. Pagkatapos ay ngumiti ako, tunay ng ngiti, unang tunay ng ngiti na ipinakita ko sa harap nila sa maraming taon. Tama kayo, Maricel, dapat mag-alagaan ng pamilya. Tumayo ako, hinagod ang damit, at lumakad patungong bintana na tanawang hardin. Sa likod ko, narinig ko ang excited na bulong nila, nagpaplano na para sa bagong bahay nila. Kailangan ko lang tumawag, sabi ko, lumingon sa kanila. Hintayin niyo ako saglit, ha? Habang naglalakad patungong study ko, narinig ko ang excited na bulong ni Maricel kay Eduardo. Sabi ko na ba't sasang-ayon siya, perpekto talaga. Perpekto? Oo, naisip ko habang kinuha ang telepono. Magiging eksakto nga. Isinara ko ang pinto ng study at sumandal doon sandali, nakinig sa masayang bulong mula sa sala. Malinaw na naririnig ang boses ni Maricel sa dingding habang inilarawan ang vision niya para sa bagong bahay natin. Bahay natin. Para bang nakalipat na siya, inangkin na ito bilang sa kanya. Matatag na bigla ang kamay ko nang i-dial ang number ni Catherine. Reyes Law Office, sina Ellie.
Elena, ito. Kailangan kong makausap agad si Catherine. Urgent. Wait lang po. Ma'am Reyes. Mahaba ang hold music, halo-halong sa tawa mula sa kabilang kwarto. Naisip ko si Maricel na nag-iinspeksyon ng gamit ko ng bagong mata. Hindi na sa akin kundi sa kanya na. Mga crystal vases na wedding gifts, mga painting na koleksyon namin ni Roberto sa travels, antique furniture na minana sa henerasyon, lahat ay inaayos na niya ayon sa gusto niya. Elena, sabi ni Catherine na may pag-aalala. Sabi ni Naeli, urgent daw. Okay ka lang ba? Kailangan kong gumawa ng agarang pagbabago sa will ko ngayon, kung pwede. Anong pagbabago? Ka-update lang natin 3 weeks ago. Lumakad ako sa bintana, tanaw ang hardin kung saan pinaplano kong mag-spend ng quiet mornings kasama ang kape at libro. Sa reflection, mukha kong kalmado, determinado, sa wakas ay nakawala sa desperate hope na nagbikis sa akin sa ilusyon ng pagmamahal ng pamilya. Gusto kong magdagdag ng specific clause tungkol sa bahay ko, napakalinaw na clause. Sige, anong iniisip mo? Gusto kong malinaw na walang duda na sa anumang sitwasyon ang anak ko o asawa niya ay hindi maaaring magmana nito. Hindi sila makakatira rito. Hindi nila ito maaari. Hindi sila makikinabang dito sa anumang paraan. Mas mahaba ang katahimikan ni Catherine ngayon. Elena, mukhang napaka-final nito. Pwede bang tanungin kung ano ang nag-trigger? Sa kabilang pinto, narinig ko ang boses ni Eduardo. Ang master bedroom ay may magandang natural light. Magugustuhan mo ang malaking walk-in closet, Maricel. Nandito sila, bulong ko. Sa bahay ko, nagpaplano ng redecoration, nag-a-assign ng kwarto para sa mga bata, tinutulungan akong magdala ng burden ng pagmamay-ari. Lumipat ang boses ni Catherine sa professional concern. May feeling ka bang pinipilit ka? Dahil kung may signs ng elder abuse o manipulation. Wala, putol ko. Wala naman ganun. Hindi nila ako pinipilit sa kahit ano. Pinakita lang nila kung sino talaga sila at sa wakas ay napansin ko na. May iba ka pa bang gustong idagdag sa document? Naisip ko ang excited na bulong ni Maricel, ang pag-aakala ni Eduardo na lahat ng pinaghirapan ko ay para sa kanya. Gusto kong isama rin ang bahay sa Silver Circle Foundation, kasama ng lahat. At gusto mong idagdag na kung sakaling mag-protest sila sa will, mawawalan sila ng right na bumisita sa property kahit na maging care facility na ito ng foundation. Legal yan, kumpirma ni Catherine. May iba pa ba? Oo. Gusto kong mag-draft ka ng letter na ipapadala sa kanila pagkatapos kong mawala. Isang bagay na eksaktong ipapaliwanag kung bakit ginawa to. Gusto mo bang basahin ko ngayon? Narinig ko ang boses ni Maricel na lalong lumalapit sa pinto ng study. Siguro naghahanap na sila sa akin, nagtataka kung bakit matagal. Hindi sa phone. Pwede ka bang pumunta rito ngayon? Pwede ako sa 1 oras. Okay ba sa'yo? Perpekto. Gamitin mo ang back entrance sa garden gate. Hihintayin kita sa patio. Pagkatapos, isara ang tawag. Naglaan ako ng oras para pakikalmahan bago bumalik sa mga bisita. Nakatayo sila sa gitna ng sala. Hawak ni Maricel ang cellphone, mukhang nagpo-photo. Para lang sa measurements, sabi niya nang may brilliant smile na, "Yun para tingnan kung saan ilalagay ang furniture. Sana hindi ka magalit. Wala namang problema." Anong plano? Putol ko ng kalmado. "Huwag kang magkunwaring inosente," galit na sabi ni Eduardo. "Pinaniwala mo kaming lilipat kami rito. Pinahintulutan mo kaming magplano para sa future ng mga bata, para sa buhay namin." Naupo ako sa paborito kong armchair, tanaw ang hardin. "Hindi ko ginawa yon. Nakinig lang ako sa assumptions nyo." "Assumptions?" Mapait ang tawa ni Maricel. "Pinakita mo sa amin ang bahay na parang nakatira na kami. Nagkwento ka tungkol sa kwarto ng mga bata, tungkol sa pagiging malapit ng pamilya. Magalang lang ako. Mga bisita kayo sa bahay ko." "Bisita?" Sumabog ang boses ni Eduardo. "Ako ang anak mo. Tama, at ako ang nanay mo. Pero hindi ibig sabihin na bahay mo ay bahay namin o pera mo ay pera namin." Nagsimulang maglakad-lakad si Maricel. Ang designer heels niya ay tumutunog ng galit sa hardwood floor. "Baliw. Halos 70 ka na. Nakatira mag-isa sa bahay na masyadong malaki para sa'yo."
Nag-offer kami na tulungan ka, alagaan ka, at ganito ang iganti mo? Siya ay sumisigaw, iyak niya, kapit sa ari-arian na parang yun lang ang natira niya. Niloloko kami, pinayagan kaming magplano ng buhay sa paligid ng isang bagay na wala siyang intensyong ibigay? Tiningnan ko si Eduardo na nakatingin sa sahig, nakakuyom ang kamao. Ganon din ba ang tingin mo na niloko kita? Tumingala siya at sa isang saglit nakita ko ang sakit sa mata niya. Ma, kailangan namin ang bahay na to. Kasama ang promotion ko ang mga expectations, social obligations at si Maricel ay buntis. Buntis? Lumabas yun sa bibig ko bago ko napigilan. Inilagay ni Maricel ang kamay sa flat na tiyan, ang mukha mula galit tungo sa righteous. 3 months na, sasabihin namin sa'yo kapag lumipat na kami, magkakaroon ng celebration party. Isang apo pang hindi ko mararanasan, hindi ko mahahawakan, hindi ko mamahalin. Dapat sana'y sinira nito ang puso ko. Sa halip, lalong nagmatigas ako. Binabati kita, sabi ko lang. Binabati kita. Tiningnan ako ni Maricel na hindi makapaniwala. Ganun lang? Malapit nang magkaanak ang anak mo, at yan lang ang masasabi mo, binabati kita. Anong dapat kong sabihin? Na sorry kayo? Na aayusin ko to? Na ibabalik ko kayo sa will kung saan dapat kayo? Kung saan dapat kami? Ulit niya. At sa tingin mo saan yon? Lumapit si Eduardo gamit ang convincing tone na ginagamit niya sa korte. Ma, maging reasonable tayo. Hindi mo kailangan ang ganitong laking bahay. Maintenance pa lang siguro sobra na. At sa darating na baby, talagang kailangan namin ng mas maraming space. Kaya bumili kayo ng mas malaking bahay. Sa anong pera? Sigaw ni Maricel. Alam mo ba ang presyo ng bahay sa magandang subdivision? Alam mo ba ang tuition sa private schools? Alam mo ba ang kailangan para bigyan ng buhay na karapat-dapat ang isang bata? Ang buhay na karapat-dapat sa anak nyo? Koreksyon ko. Responsibilidad nyo yon, hindi ko. Pumuti ang mukha ni Maricel sa galit. Ikaw ay isang matandang madamot, mapait. Hindi nakakagulat na iniwan ka ng asawa mo para palakihin si Eduardo ng mag-isa. Hindi nakakagulat na halos hindi na makayanan ng anak mo ang presensya mo. Parang sampal ang mga salitang yon, pero hindi ako natinag. Hindi ako iniwan ni Roberto Maricel, pumanaw siya. At kung halos hindi na makayanan ni Eduardo ang nanay niya, bakit gusto mong manatili sa bahay niya? Dahil hindi to bahay mo, sigaw niya. Hindi talaga. Si Eduardo ang tanging anak mo, ang tanging pamilya mo. Lahat ng mayroon ka dapat automatikong sa kanya. Ganon gumagana ang pamilya. Ganon ba? Tumayo ako at lumakad patungong fireplace kung saan nakadisplay ang larawan ni Roberto sa tabi ng mga baby pics ni Eduardo. Sabihin mo sa akin, Maricel, sa pamilya mo, nag-double shift ba ang magulang mo para sa tuition ko sa college? Nagsakripisyo ba sila ng comfort nila para bigyan ka ng pagkakataon? Iba yon. Yon ang dapat gawin ng magulang. At anong dapat gawin ng mga anak? Nagdalawang isip siya sandali, nagulat sa tanong. Sagot ni Eduardo para sa kanya. Dapat magpasalamat ang mga anak. Dapat alagaan nila ang magulang kapag tumanda na. Alagaan, ulit ko. Hindi kunin, hindi tratuhin bilang nuisance na kailangang i-manage o asset na dapat i-claim. Hindi namin kayo tinuring na nuisance, protesta ni Eduardo. Humiga ako paharap sa kanya ng buo. Talaga? Bakit nga nagsuggest si Maricel na ilipat ako sa retirement home? Bakit sinabi niyang mamamatay akong mahirap at mag-isa? Bakit ka nakatayo lang at tahimik habang sinasabi niya yon? Namula ang mukha niya. Nag-aalala lang siya sa safety mo. Hindi, nag-aalala siya sa convenience niya. Ayaw niyang mag-deal sa matandang biyenan na maaaring maging pabigat. Huminto si Maricel sa paglalakad at tiningnan ako ng may purong galit. Binabaluktot mo ang lahat. Nag-offer kami na manatili ka rito para alagaan ka. Nag-offer kayo na manatili ako sa bahay ko habang inaagaw niyo ito. Nag-offer kayo na pamahalaan ang buhay ko dahil napagdesisyonan niyo na hindi ko kaya ang sarili ko. Dahil hindi mo kaya, sabi niya ng diretso. Tingnan mo ang sarili mo na nakatira mag-isa. Walang kaibigan, walang social life, walang ginagawa kundi umupo sa malaking bahay na
huminto at mag-self-pity. Sinusubukan lang naming tulungan ka sa pamamagitan ng pagkuha nito mula sa iyo, sa pagbibigay ng purpose sa buhay mo, sa pagiging bahagi mo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa pathetic existence mo. Parang laso ng mga salitang lumutang sa hangin, mukhang nawasak si Eduardo, na para bang sa wakas ay narinig niya kung ano talaga ang iniisip ng asawa niya tungkol sa akin. "Maricel," sabi niya ng mahina, "sapat na." Hindi pa sapat. Lumingon siya sa kanya. "Sinusubukan ng nanay mo na sadyang maging malupit. Pinaparusahan niya tayo dahil sinusubukan nating magtayo ng buhay, dahil gusto nating maging mas mabuti para sa anak natin." Siya ay isang matandang seloso, masama, hindi makatiis na makita ang iba na masaya. Pumunta ako sa desk ko at kinuha ang folder na inihanda ko kaninang umaga. Sa loob ay copy ng bagong will kasama ang letter na tinulungan kong sulatin ni Catherine. "Dahil napaka-interesado niyo sa will ko," sabi ko, ibinigay ang folder kay Eduardo, "dapat niyo malaman ang buong katotohanan." Binuksan niya ito nang nanginginig ang kamay, binabasa ni Maricel sa balikat niya. Pinanood ko ang pagbabago ng mukha nila mula confusion hanggang disbelief, disbelief hanggang horror, horror hanggang galit. "Iniwan mo ang lahat sa foundation," bulong na lang ni Eduardo. "Sa Silver Circle?" "Oo, tinutulungan nila ang mga matatandang iniwan ng pamilya." "Iniwan?" Punong banta na ang boses ni Maricel. "Hindi ka namin iniwan." "Oh, hindi. Kailan huli kaming nagtawagan lang para kumustahin ako? Kailan huli niyo akong inimbita kahit saan na walang inaasahang kapalit? Kailan huli niyo akong tinuring bilang taong minamahal niyo imbes na task na kinamumuhian niyo?" Nakatingin pa rin si Eduardo sa papeles, sa bahay, sa investments, sa lahat. Kinuha ni Maricel ang document mula sa kanya. Nag-scan ng desperado. "Hindi to legal. Hindi mo maaaring i-cut off ang tanging anak mo. May mga batas." "May batas tungkol sa elder abuse," sabi ko ng kalmado. "May batas tungkol sa coercion at manipulation, pero walang batas na nagsasabi na dapat kong ipamana ang pera ko sa mga taong itinuring ako ng may paghamak." "Kaya ipoprotest namin to," galit niyang sabi. "Maglalaban kami sa korte." Ngumiti ako noon, unang tunay na ngiti mula nang dumating sila. Basahin mo ang huling pahina, Maricel, yung tungkol sa kung ano ang mangyayari kung magpo-protest kayo sa will. Lumipad ang mata niya sa document at pinanood ko ang pagkawala ng kulay sa mukha niya nang mabasa ang clause na ipinilit ni Catherine. "Kung magpo-protest kayo sa will," sabi ko, kalmado ang boses, "mawawalan kayo ng karapatan na bumisita sa property na to kahit na maging care facility na ito para sa mga iniwan na matatanda. Ayon sa batas, hindi na kayo makakapaglakad dito kahit kailan." "Hindi mo ito magagawa," sabi ni Eduardo, nalalagot ang boses. "Ako ang anak mo." "Tama, at ako ang nanay mo." Naupo ako ulit sa upuan. Napansin na nakatayo pa rin sila. Parang ang pagupo ay magpapabagal sa plano nila. "Gusto niyo bang tingnan ang natitirang parte ng bahay? Tapos na ang basement, magiging magandang playroom." Nagliwanag ang mata ni Maricel. "Ay, ang ganda naman. At ang attic, mostly storage, pero pwede i-convert, siguro office." Sa susunod na oras, ginampanan ko ang papel na inaasahan nila sa akin. Ang matandang pasasalamat sa swerte at generous offer nilang ibahagi ito. Tumango ako habang inilarawan ni Maricel ang decorating ideas niya. Ngumiti ako nang ituro ni Eduardo ang practical improvements na pwede nilang gawin. Nagalok pa ako na ipakita ang property boundaries para maplano nila ang hardin nila. Naniniwala sila ng buo. Ang dalawang ito na nanumpa na kilala ko na itinuring ang kabaitan ko bilang kahinaan, ang generosity ko bilang obligasyon, ang pagmamahal ko bilang pwede nilang gamitin nang walang kaparusahan. "Siguro dapat na kami umalis," sabi ni Eduardo sa wakas, tinitingnan ang relo. "May dinner plans kami sa Cardenas?" "Siyempre." Inihatid ko sila sa pinto, tinanggap ang air kisses ni Maricel at ang distracted na yakap ni Eduardo. "Mag-uusap pa tayo tungkol sa arrangements," sabi ni Maricel. Inaakala na lumipat na siya sa bahay ko. "Maraming details pa, pero sigurado akong mapapagkasundo natin lahat." Sigurado rin ako. Sang-ayon ko.
Pagkatapos mawala ang kotse nila sa driveway, naglakad ako sa bahay ko nang may bagong mata. Bawat kwarto na inangkin nila, bawat space na inukupa nila sa isip, bawat assumption nila tungkol sa pasasalamat ko sa intrusion nila. Dumating si Catherine isang oras pagkatapos, may leather portfolio sa kamay at mukha ng handa sa mahihirap na usapan. "Ipakita mo sa akin ang bahay," sabi niya nang walang paligoy-ligoy. "Gusto kong maintindihan kung ano ang pinoprotektahan natin." Ipinakita ko sa kanya ang buong lugar. Ipinaliwanag hindi lang ang property, kundi ang nangyari ilang oras bago. Nakinig si Catherine nang walang salit, sumusulat sa kanyang neat na sulat kamay. "Talagang naniniwala silang binili mo ang bahay na to para sa kanila?" Tanong niya nang maupo kami sa sunroom na may tsaa. "Lubos," sagot ko. "Sa isip nila, lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan nila. Ang financial struggles ko ay basta inconvenience na kailangang i-manage. Ang success ko ay asset na pwede nilang i-claim." Binuksan ni Catherine ang portfolio at kinuha ang notepad. "Tayo na, isulat natin ang letter. Anong gusto mong malaman nila?" Tiningnan ko ang hardin ko. Naalala ang mga taon na sinubukan kong magkamit ng pagmamahal, respeto, pinaka-basic na acknowledgement bilang tao. "Gusto kong maintindihan nila na hindi one-way ang pagmamahal," sabi ko sa wakas. "Na ang pamilya ay hindi tungkol sa kung ano ang pwede mong kunin sa iba, kundi kung ano ang ibinibigay mo ng malaya. Gusto kong malaman nila na nakita ko ang palabas nila. Na alam ko palagi kung ano ang iniisip nila tungkol sa akin at lalo na sa bahay na to. Gusto kong maintindihan nila na ang bahay na to, ang bahay ko, ay magiging kanlungan para sa mga matatandang iniwan. Na ito ay magiging lugar para sa mga may anak na itinuring silang pabigat imbes na biyaya." Mabilis sumulat si Catherine, sumasagap ang panulat sa papel. "May iba pa ba?" "Gusto kong malaman nila na may pagpipilian ako, na hanggang ngayong araw pwede pa akong magdesisyon ng iba, pero ginawa nila itong imposible na mahalin sila. At hindi yon kasalanan ko, kasalanan nila yon." Habang sinusulat ni Catherine ang mga dokumento, naramdaman kong nabawas ang bigat sa balikat na hindi ko man lang napansin na dinadala ko. Sa maraming taon, sinisi ko ang sarili ko sa distansya namin ni Eduardo. Nagtaka kung ano pa ang pwede kong gawin, kung paano ako magiging mas mabuting ina, mas karapat-dapat sa pagmamahal niya. Pero ngayon, nakita ko ang totoo. Hindi ito tungkol sa ginawa ko o hindi ginawa. Ito ay tungkol sa pinili nilang maging sino. Mga taong nakatingin sa iba sa lente ng usefulness, na nagkakamali ng manipulation bilang pagmamahal, na naniniwalang may karapatan sila sa anumang pwede nilang kunin. "Tapos na," sabi ni Catherine. Itinaas ang ulo mula sa papeles. "Anong tingin mo?" Binasa niya ng malakas ang letter at tumango ako sa bawat linya. Malinaw, tapat at walang lugar para sa maling pag-unawa. Walang space para sa kanilang muling pagsulat ng kasaysayan ayon sa gusto nila. "Perpekto," sabi ko. "Kailan mo ma-update ang will?" "Isusumiti ko ang lahat para pirmahan sa Lunes." "Sigurado ka ba talaga, Elena? Kapag napirmahan at na-notarize to, mahirap nang baguhin." Naisip ko ang excited na bulong ni Maricel, ang pag-aakala ni Eduardo na ang bahay na to ay karapatan niya. Naisip ko ang mga taon na itinuring nila ako bilang nuisance, pabigat, source ng guilt at obligasyon imbes na pagmamahal. Hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buhay ko. Pagkatapos umalis ni Catherine, naglakad ulit ako sa buong bahay. Hindi ko na ito tinitingnan bilang tropeyo na akala ni Maricel na napanalunan niya, kundi bilang aking santuwaryo, aking pagpipilian, aking independence, gawa sa ladrilyo, semento at mga kwartong puno ng kapayapaan. Bukas, siguro tatawag si Eduardo tungkol sa araw na lilipat sila. Siguro nag-iisip na si Maricel ng furniture at reno list. Magpaplano sila ng future nila sa space ko gamit ang pera ko, ginagamit ang kabaitan ko laban sa akin sa huling pagkakataon. Hindi nila alam na sa bawat assumption, sa bawat arrogant expectation, sa bawat paghamak sa autonomy ko, tinatalikuran nila ang lahat ng karapatan sa pagmamahal, pera o magandang bahay ko.
Sa loob ng 3 araw, mapipirmahan ang bagong will. Sa loob ng 3 araw, magiging sa kanila lang ang future nila. Pero walang bahay ko, walang pera ko, at walang pag-asa na mag-demand ng kahit ano, dapat sanay malungkot yon. Sa halip, habang pinapanood ko ang sunset na nagbibigay ginto at amber sa hardin ko, ang tanging nararamdaman ko ay malalim na kasiyahan at kapayapaan. Nagbigay sila ng kanilang pagpipilian at ngayon ay nagbigay na rin ako ng akin. Dumating ang tawag ng 7 hours ng umaga, 3 araw pagkatapos kong pirmahan ang bagong will. Nakaupo ako sa kusina, tinatamasa ang unang tasa ng kape habang pinapanood ang maliliit na ibon sa feeder malapit sa bintana. Nakita sa screen ang number ni Eduardo at ang urgency ng oras na yon ay nagsabi sa akin na hindi ito basta tawag. Ma, kailangan nating mag-usap ngayon. Walang greeting, walang paligoy. May kulang sa boses niya na hindi ko narinig mula noong teenager siya at nahuli ko siyang nagsisinungaling. Magandang umaga, Eduardo. Anong urgent? Huwag kang magkunwaring walang alam. Alam ko kung ano ang ginawa mo. Maingat kong inilapag ang tasa ng kape kahit na mabilis ang tibok ng puso ko. Anong sa tingin mo ang ginawa ko? Ang Wilma. Tumawag kahapon ang office ni Catherine Reyes tungkol sa updated documents at kailangan ng confirmation ng property address. Binabalaan ako ni Catherine na routine, yon ang mga tawag na yon, pero umaasa akong may mas maraming oras bago malaman. Gayunpaman, kakaiba ang kalmado ko habang naghahanda para sa darating. Naiintindihan ko, ano ang sinabi nila sa'yo? Hindi direkta, pero nang pilitin ko kung bakit kailangan ang info ng property namin, sinabi nilang hindi relevant dahil hindi kami tagapagmana. Hindi kami tagapagmana, Ma. Ang akusasyon ay lumutang sa pagitan namin. Narinig ko ang matalim at demanding na boses ni Maricel sa background, kahit hindi ko maintindihan ang mga salita. Gusto mo bang pumunta para mag-usap? Tanong ko. Nasa daan na kami. Tumunog ang dial tone. Pinutol na nila. Tiningnan ko ang tahimik na kusina ko. Alam na siguro ito ang huling sandali ng kapayapaan ko sa mahabang panahon. Pagkatapos ay umakyat ako para mag-ayos para sa mahirap na araw na darating. Dumating sila sa loob ng wala pang 20 minuto, ibig sabihin tumawag sila habang nagmamaneho. Namumula ang mukha ni Maricel sa galit nang buksan ko ang pinto at mukhang walang tulog si Eduardo. Pasok kayo, utos ni Maricel. Itinulak ako sa gilid para makapasok sa hall. Sinundan ko sila sa sala kung saan nakatayo sila na parang prosecutors na magbibigay ng indictment. Paano mo nagawa to sa amin? Sigaw ni Maricel, lahat ng pakitang tao na wala na. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, pagkatapos ng lahat ng plano namin, pero ang pamilya ay hindi nangangahulugan na may karapatan kayo sa buhay ko, pera ko o bahay ko. At tiyak na hindi ibigay ang karapatan na tratuhin ako bilang pabigat habang hinihintay ang mana. Itinapon ni Maricel ang papeles sa sahig, mukha niya ay galit na maskara. Magsusori ka kapag namatay kang mag-isa sa bahay na to na walang mag-aalaga sa'yo. Maalala mo ang sandaling to at magsisisi na hindi ka naging iba. Tiningnan ko siya talagang tiningnan at hindi ko na nakita ang maganda maayos na babaeng nagnakaw ng pagmamahal ng anak ko, kundi isang maliit sakim na tao na ang buong halaga ay nakadepende sa kung ano ang pwede niyang kunin mula sa iba. Hindi ako mamamatay mag-isa, Maricel. Mapapaligiran ako ng mga taong natuto, tulad ko, na ang dugo ay hindi gumagawa ng pamilya. Ang pagmamahal ang gumagawa, ang respeto ang gumagawa, at matagal mo nang hindi ipinakita yon sa akin. Umalis sila noon. Kinokolekta ni Eduardo ang mga papeles na itinapon habang galit na lumabas si Maricel sa pinto. Sa threshold, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ma, pakiusap, dapat may paraan para ayusin to. Tiningnan ko ang anak ko, ang lalaking pinalaki ko, minahal, sinakripisyo, at walang naramdaman kundi malalim na lungkot para sa kung ano na siya. Lagi namang may paraan para ayusin to, Eduardo. Hindi mo lang pinag-abalahang subukan. Nang isara ang pinto sa likod nila, tumayo ako sa hall at nakinig sa pag-start ng kotse nila. Nakinig habang nagmamaneho sila palabas ng buhay ko sa huling pagkakataon. Alam ko. Pagkatapos ay pumunta ako sa kusina,
nagbuhos ng bagong kape, at naupo para tamasahin ang pinakatahimik na umaga sa maraming taon. 6 na buwan ang lumipas bago ako nakarinig mula sa kanila. 6 na buwan ng pinakamahimik at pinakakasiyahang buhay mula nang mawala si Roberto. Sumabak ako sa mga bagay na nakalimutan kong minahal. Nag-organisa ng book club sa library ko, nag-volunteer sa community center, sumali sa painting classes sa local studio. Ang bahay ko ay naging kung ano talaga ito, isang tahanan, hindi memorial ng pag-iisa. Dumating ang tawag sa isang Martes ng umaga sa Tagsibol. Nagtatanim ako ng roses na in-order ko mula sa katalog ng tumunog ang telepono sa loob. Halos hindi ko sinagot, pero ang paulit-ulit na ring ay nagpunas ng kamay ko sa apron at pumasok. "Kamusta, ma?" Mas maliit ang boses ni Eduardo kaysa naaalala ko. May pag-aalinlangan na nagpapaalala sa akin sa batang dati. "Kamusta, Eduardo?" Naisip ko kung pwede tayong magkita ng harapan. Tiningnan ko ang hardin ko, ang mga rosas na hinihintay itanim, ang buhay na itinayo ko nang wala sila. Tungkol sa ano? Tungkol sa amin sa nangyari. Nagkakaproblema kami ni Maricel. Siyempre, nagtaka lang ako kung gaano katagal bago lumitaw ang mga bitak kapag napagtanto nilang wala na ang pera ko para ayusin ang mga problema nila. "Pasensya na sa narinig ko. Pwede ka bang pumunta?" "Mag-isa lang ako. Wala si Maricel. Ayaw niyang makipag-ugnayan ako sa'yo." Sa kabila ng lahat, anak ko pa rin siya. Sa kabila ng sakit, pagkabigo, may bahagi sa akin na naghihintay sa tawag na to. "Sige, ngayong hapon." "Salamat, ma. Talagang salamat." Dumating siya ng 2:00 PM, nagmamaneho ng parehong BMW, pero mukhang lumuma na. Ang confident lawyer na nakatayo sa sala ko 6 na buwan bago, nagdedemand ng mana, ay napalitan ng pagod, hindi sigurado, at mas matandang mukha kaysa sa 38 anyos niya. Binati ko siya sa pinto, napansin ang pag-scan ng mata niya sa mga pagbabago. Ang hall ngayon ay may maliit na table na may sariwang bulaklak mula sa hardin ko. Ang mga dingding ay puno ng family photos, hindi lang siya kundi kamag-anak ni Roberto, mga kaibigang muling nakakonekta, mga babae mula sa book club ko na naging parang mga anak na rin sa akin. "Iba na ang itsura ng bahay," sabi niya. "May buhay na." "Oo," sagot ko. "Gusto mo bang kape?" Naupo kami sa sunroom kung saan ko pinlano kay Catherine ang pag-alis ng mana niya. Ngayon ay may comfortable wicker chairs at malulusog na halaman sa ilalim ng daylight. May easel sa sulok, may pinakabagong painting ko, landscape ng view mula sa bintana ng bedroom ko. "Nagpipinta ka ulit?" tanong niya, tumango sa easel. "Lagi akong nagpipinta, Eduardo. Tumigil lang ako nang mawala ang tatay mo at hindi na ako nakahanap ng oras para ipagpatuloy." Tumango siya, nakatingin sa tasa ng kape niya. "Naalala ko nung maliit pa ako, nagpipinta ka sa mesa ng kusina." Mabuti ang memory mo. Tahimik kami ng ilang minuto. Naghintay ako, alam na may dahilan siya sa pagpunta, alam na kailangan niyang marating yon mag-isa. "Niloko ako ni Maricel," sabi niya sa wakas. "Pasensya na." "Pasensya ka ba talaga?" Tumingala siya sa akin na may siguro pag-asa. Dahil sabi niya matutuwa ka. Sabi niya, "Siguro plano mo lahat ito." Maingat kong inilapag ang tasa sa saucer. Hindi ko pinlano ang breakdown ng marriage mo, Eduardo. Pinlano ko ang proteksyon sa sarili laban sa mga taong itinuring ako bilang source ng pera. "Ganun ba talaga ang tingin mo sa amin?" Tanong niya na totoo ang pagkakataon na sa saglit. Nakita ko ang anak na pinalaki ko, ang batang naniniwala na patas ang mundo, na ang mabuting intensyon ay nakikita. "Kung hindi, paano ko dapat tingnan kayo? Kailan huli kang tumawag lang para kumustahin ako? Kailan huli kang bumisita na walang hinihingi?" Matagal siyang tumahimik na akala ko hindi na siya sasagot. "Hindi ko naaalala." "Ako rin. Pero minahal kita. Mahal pa rin kita." "Mahal mo ba ako? O ang idea ng akin? Ang nanay na laging nandyan kapag kailangan? Ang inaasahang magsakripisyo ng walang tanong? Ang inaasahang magpasalamat sa kahit anong pansin na ibinato nyo?" Namula ang mata niya. "Hindi ganun. Hindi ko naisip na ganun." Alam ko, yun ang problema. Lumapit siya. Nanginginig ang kamay niya na maputi ang knuckles. "Ma,
Alam kong nagkamali ako. Pareho kaming nagkamali. Pero nandito ako ngayon. Gusto kong ayusin. Ano ba talaga ang gusto mong ayusin? Ang relasyon natin. Tayo. Na-miss kita. Na-miss mo ako? O na-miss mo ang security na laging nandyan ako, handang sumalba kapag nahirapan ka? Namula ang mukha niya. Hindi patas yan, di ba? Umalis ang asawa ko. Siguro nahihirapan ako financially kung wala ang inaasahang mana. At bigla, naalala ko na may nanay pala ako at ngayon gusto kong bumuo ulit. Hindi mahalaga ang pera. Huwag mo akong lokohin, Eduardo. Tapos na yon. Yumuko siya sa upuan, natalo. Sige, oo, mahirap lahat. Mahal ang divorce at inaasahan namin. Inaasahan niyo ang mana ng bahay ko, libreng tirahan dito, at gamitin ang savings ko bilang personal bank account niyo. Kapag sinabi mo ng ganun, parang nakakatakot. Dahil nakakatakot. Kayo ni Maricel, tinuring ninyo ako bilang resource na kailangang i-manage, hindi tao na dapat mahalin. Pero minahal mo ako, giit niya. Mahal pa rin kita. Pinag-aralan ko ang mukha niya, naghahanap ng signs ng manipulation na masyado kong kilala. Pero nakita ko ang hindi inaasahan. Tunay na pagsisisi. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa divorce, sabi ko. Siya, nang mapagtanto niyang hindi darating ang pera, nagbago siya. Nagsimulang maghanap ng mas magandang prospect, may pamilya na may maiaalay. Tumawa siya ng mapait. Sabi niya binigo ko siya dahil hindi ko makontrol ang sarili kong nanay at ang baby. Mukha niya ay nanlumo. Nagpa-abort siya, sabi niya ayaw niyang mabind sa lalaking hindi kayang ibigay ang lifestyle na karapat-dapat sa kanya. Ang kalupitan nito ay nakahingal sa akin. Kahit ano ang iniisip ko kay Maricel, ang pagkawala ng apo, isang bagay na hindi ko malalaman ay sakit na hindi inaasahan. Pasensya na, Eduardo, hindi mapapatawad yon. Sabi niya kasalanan mo, na kung binigay mo lang sa amin ang bahay, hindi mangyayari ito. Naniniwala ka ba rito? Matagal siyang tumahimik, tanaw ang hardin ko kung saan lumilipad ang mga paru-paro sa mga bulaklak. Gusto kong maniwala. Mas madali kaysa tanggapin na pinakasalan ko ang taong minahal lang ako dahil sa maiaalay ko. Katulad ng pagminahal mo lang ako dahil sa maiaalay ko sa'yo. Parang tulay ang mga salitang lumutang sa pagitan namin. Hindi namin alam kung gusto naming tawirin o hindi. Nagsimulang manginig ang balikat ni Eduardo at napagtanto kong umiiyak siya. Totoong umiiyak. Hindi peking luha na nakita ko noon, kundi mga hikbi ng lalaking sa wakas ay naintindihan kung ano ang nawala. Ma, pasensya na. Patawarin mo ako sa lahat. Sa hindi pagprotekta sa'yo, sa hindi pagpapahalaga sa'yo, sa pagpayag na tratuhin ka niya ng ganon. Patawarin mo ako sa hindi pagiging anak na karapat-dapat sa'yo. Pinanood ko siyang umiyak. Ang lalaking to ang nanakit sa akin ng malalim. At naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Hindi pa forgiveness. Magtatagal yon kung sakaling mangyari. Pero siguro, simula ng pag-unawa. Eduardo, tingnan mo ako. Tumingala siya, mukha namumula at basa. Kailangan mong maintindihan ito. Hindi ko binago ang will para parusahan ka. Binago ko para protektahan ang sarili ko. Hindi ko na kayang magbigay ng piraso ng sarili ko sa mga taong itinuring yon bilang karapatan imbes na regalo. Alam ko, nakikita ko na yan ngayon. Nakikita mo ba talaga? O sinasabi mo lang ang sa tingin mo gusto kong marinig dahil umaasa kang magbabago ako tungkol sa pera? Parang pisikal na suntok ang tanong na yon. Ako, hindi ko alam. Gusto kong sabihing hindi mahalaga ang pera, pero hindi ko masasabi ng tapat na ang pagkawala nito ay hindi ang nagdala sa akin rito. Nagulat ako sa katapatan niya. Hindi bababa sa tapat ka. Sumusubok akong malaman kung paano maging ang anak na pinalaki mo at hindi ang naging ako. Nagbuhos ako ng dagdag na kape habang nag-iisip. At anong hitsura niyon? Hindi ko alam. Siguro matutong mabuhay ng mas kaunti. Mag-isa nang hindi naaawa sa sarili. Tumawag sa'yo lang para magkwentuhan, hindi dahil kailangan ko ng ano. At kung sabihin ko sa'yo ngayon na hindi magbabago ang will, na hindi mo makukuha ang bahay na to o pera ko, anong gagawin mo? Matagal siyang tumahimik.
Siguro matututo akong mabuhay ng ganun. At siguro magtatanong ako kung pwede bang bumisita paminsan-minsan. Hindi para kumbinsihin ka ng kahit ano, kundi para lang magkasama tayo. Bakit? Dahil nanay mo ako. Dahil mahal kita, kahit hindi ko na ipakita ng tama. Dahil ayaw kong mawala ka ng buo. Tiningnan ko ang lalaking to, ang anak ko, pinakamalaking gordos at pinakamalalim na pagkabigo ko. At naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naranasan. Pag-asa. Hindi magbabago ang Will, Eduardo. Nanlumo ang mukha niya, pero tumango siya. Naiintindihan ko na. Pero pwede kang bumisita kung gusto mo, kung kaya mong tanggapin na dapat ibang-iba na ang relasyon natin kaysa dati. Iba paano? Parang pantay. Wala nang expectation na ako'y para sa convenience mo. Wala nang assumption na ang pagmamahal ko ay given. Wala nang pagtanggap ng walang ibinibigay na kapalit. Gusto kong subukan. Alam kong hindi madali. Ang tiwala ay pinagkakakitaan, hindi minamana. Naiintindihan ko. Tumayo ako at lumakad sa bintana, tanaw ang mga rosas ko na sa wakas ay naitanim at namumulaklak na. May isa pang dapat mong malaman. Ang Silver Circle Foundation. Plano nilang gamitin ang bahay na to bilang residence sa ilang taon kapag hindi ko na kaya ang mag-isa rito. At okay ka ba roon? Inaasahan ko yon. Gusto kong mapaligiran ng mga taong nakakaunawa sa pakiramdam ng pag-iwan ng pamilya at natutong magtayo ng tunay na relasyon sa pamamagitan ng pagkakaibigan. May puwang ba para sa pamilyang gustong ayusin ang lahat? Lumingon ako sa kanya. At hindi ko na nakita ang arrogant na nagdedemand ng mana, kundi ang insecure na batang dating umaasa sa akin sa lahat. Siguro depende yon sa pamilya, di ba? Ngumiti siya noon, tunay na ngiti na nagpaalala sa akin kung bakit ko siya minahal ng sobra sa maraming taon. Pwede ba akong tumulong sa paghahardin? Naalala ko noong maliit ako, pinayagan mo akong magtanim. Gusto kong gawin ulit yon. Habang magkasama kaming lumabas sa hardin, naramdaman ko ang pinakamagaan sa loob ng maraming dekada. Mananatili ang pera sa charity. Mananatiling kanlungan ng bahay para sa mga katulad ko. Pero siguro lang, magiging lugar din ito kung saan matututong muling magmahala ng nanay at anak, hindi dahil sa obligasyon o expectation, kundi sa pagpipilian. Yon ay higit pa sa inaasahan ko. At eksakto ang hiniling ko ng may tapang, pagmamahal na pinagkakakitaan o wala. Sa wakas, nakuha ko ang pareho. Ang kwentong ito ay hango sa katotohanan pero fictionalized. Pinago ang mga pangalan at lugar para maprotektahan ang privacy ng mga sangkot. Hindi namin sinasabi ito para magmalaki o maghusga, kundi umaasa na may makikinig at magsisipag-isip. Gaano karaming nanay ang tahimik na nagdurusa sa sariling bahay? Talagang curious ako. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin mo? Mananahimik ka ba para mapanatili ang kapayapaan o haharapin mo ang lahat para mabawi ang boses mo? Gusto kong malaman ang opinyon mo dahil bawat kwento ay kandila na maaaring magbigay ilaw sa daan ng iba. Pagpalain kayo ng Diyos at naniniwala akong ang tapang ang magdadala sa atin sa mas magandang araw. Samantala, sa huling screen, iniiwan ko sa inyo ang dalawa sa pinakapaboritong kwento ng channel. Sigurado akong magpapagulat sa inyo. Salamat sa pananatili hanggang dulo.